Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam nyo, nakita ko tong balitang to. And talagang dapat lang natin gawa ng reaksyon. Sabi dito ni Yusek Claire Castro, kinalma niya si VP Sara Duterte sa pagiging DOJ chief. Ano bang kinakatakot mo? Oy, talaga nga naman yung mga tanungan intense. 'Di ba? Oo nga naman. Ano bang kinakatakot ni Vice President Sara Duterte, if ever man, na maging SOJ, 'di ba? Secretary ng Department of Justice, itong si Attorney Claire Castro. So dagdag pa niya, kung hindi niya ako kilala, dapat hindi siya nagsasalita against me. Saka worried ba siya kung ako man ang maging SOJ? Ano bang kinakatakot niya? Bakit ganun na lamang ang paninira niya sa akin? Well, kung sa bagay, ano pa bang aasahan natin dito sa statement ni Vice President Sara Duterte? Kay Boying Remulla nga. Ang sabi niya, kung ako yung presidente, hindi ko i-appoint yan bilang panibagong ombudsman ng bansang Pilipinas. You know what, mga minamahal, para po sa kaalaman ng lahat, bakit nga ba sensitive itong pwesto ni dating Secretary of Justice na si Boying Remulla? Siyempre ngayon, newly appointed na siya sa ombudsman. Mas higher, mas mabilis, 'di ba? Ang transition, 'di ba? Kung sakali mang merong mga kaso, 'di ba, na hindi naman sa uungkatin, kumbaga sa magpo-proceed. And beside, syempre, yung pinapangarap nating lahat na ma-open na yung SALN, 'di ba, ng mga public officials sa publiko. Now, ano nga ba ang sensitive dito nga po sa pwesto ni SOJ Boying Remulla dati, na ngayon na kinakatakot nila na baka itong sa Attorney Claire Castro ang pumalit. Hindi pa nga nag-a-apply yung tao, 'di ba? G kayo. Ang DOJ kasi, sa mga hindi nakakalam, ay isa po yung legal arm ng gobyerno. Ang Secretary of Justice ang may kapangyarihang ano mga minamahal? Una, i-review ang mga malalaking kaso ng korupsyon at abuso sa kapangyarihan, which is yan yung kinakatakot nila. Alam nyo kung bakit, mga minamahal? Kasi nung panahon ng kanyang ama, posible or may uugnay, 'di ba? Ang war on drugs, ang AJK or yung mga ghost project ng mga nakaraang administration. Okay, pangalawa, i-supervise, mga minamahal, ang mga prosecutor at state witness program. Yun po ang isa sa pinaka-powerful na kapangyarihan ng Department of Justice. At pangatlo, ano mga minamahal, ano pa? Comment kayo. At mag-recommend ng prosecution sa mga kasong may kaugnay sa human rights violation. Ano pa? Extrajudicial killings at iba pang krimen ng dating opisyal. Kaya kung iisipin ninyo, ito kasing sa Attorney Claire, napaka-independence, 'di ba? Fearless, babaeng matapang, babaeng walang inuurungan, babaeng walang inaatrasan. Siyempre, kung siya yung maupo bilang Department of Justice Secretary, abay, may posibilidad, mga minamahal, na baka maungkat ang mga matagal nang ibinaong sekreto na posibleng lumabas muli. Sorry. So, hindi din kasi to imposible, to be honest, mga minamahal. Kasi lalo pat sa panahon nga ng kanyang ama, mayroong war on drugs, mayroong AJK, mga ghost project sa nakaraang administration. At iyan, for sure, pretty sure, ang kinababahala ng kampo ni VP Sara Duterte kapag kasi matino. Ang SOJ, hindi niya pwedeng pigilan, hawakan ang batas. Kung titingnan ninyo nagtanong lang, 'di ba? Itong si Attorney Claire, hindi naman bastos yung kanyang sinabi. 'Di ba? Kung ako man yung magiging SOJ, ano ba ang kinakatakot mo? May kinakatakutan ka ba? Simpleng tanong lang yan. Pero,
mabigat ang hugot. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman magsasalita ng paninira ang iba, 'di ba? Dito kay Attorney Claire Castro, wala namang kinakatakutan. Kasi alam naman natin na ilang beses nang binuksan ng ICC at ng mga investigador ang mga kasong meron pong kaugnayan sa administrasyon ni Digong, 'di ba? At kung ang isang sekretary ay isang independyente, 'di ba, na talagang walang kinakatakutan, sa madaling sabi, fearless, 'di ba? Yung katulad mismo ni Attorney Claire Castro ang mag-iimbestiga at maglalatag ng ebidensya, baka mas mapapabilis ang pagbubukas ng katotohanan. Because that's what we're looking for. The truth, accountability, and transparency. Kaya siguro, meron na silang mga early banat dito kay Attorney Claire Castro. Kasi, you know, alam nila, mga minamahal, na hindi nila kayang diktahan itong si Attorney Claire. At saka, karamihan ngayon, to be honest, sa panahon ng ngayon, ang karamihan ay takot magsalita. And itong si Attorney Claire Castro, talagang yung kanyang yung kanyang sarili, babaeng walang kinakatakutan, babaeng matapang, may paninindigan. Hindi siya politiko. Itong si Attorney Claire, hindi din siya naghahanap ng posisyon. Yan naman talaga yung totoo. Pero kapag sinisiraan siya ng walang dahilan, it means marunong siyang lumaban and very efficient, effective yung kanyang ginagawa. Ang tanong niya nga para sa lahat, 'di ba? Na mga taong pilit na nandudungis sa kanyang pangalan, ano bang kinakatakot ninyo? 'Di ba? Naglilingkod naman ako ng matino dito sa ating bayan. At yun yung makikita, mga minamahal, kung paano kalmado. At yan yung totoong, ako yung tatanungin, totoong leadership. 'Di ba? Diretsahang pumupunta, 'di ba? At tumatama ng mali, 'di ba? Sa ugat ng problema. Which is yan yung nakikita ko dito kay Attorney Claire Castro. So ang pangyayari nito ay hindi na talaga bago. Yung pag-ayaw ng mga DDS, titirahin nila, hindi na yun bago, 'di ba? Palaisipan nga kung sino nga ba talaga yung i-appoint. Pero ang naisip talaga nila unang-una, si Attorney Claire, siguro kapag may usok, merong apoy, maybe kaya sinisiraan na nila ngayon, 'di ba? Vlogger lang naman yan. Vlogger pero attorney. Magaling na abogado. Kaya mga kababayan, yung Department of Justice kasi, hindi naman po talaga yung laruan. At kung may isang babaeng tapat at mayroong integridad na katulad ni Attorney Claire Castro, then why not? Diba? Kasi kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon, abay, baka malus natin ang chance. Diba, mga minamahal? At si Attorney Claire Castro ang nagpapaalala na ang mga kababaihan ay hindi po mahihina. Sabi pa nga ng ating kaibigan, kaya nga napatanong sa Attorney Claire, hindi mo naman ako kilala, bakit ka nagsasalita against me? Bakit ka natatakot kung ako yung maging SOJ? Simple lang naman yun, Mima. Kasi alam niya na ibig sabihin ng posisyon niya na yan, at alam niya rin kung bakit may mga taong ayaw mahawakan ng matino ang Department of Justice. Kasi yung gusto nila, yung nakokontrol nila. Hindi pala, beside mga minamahal, kung hindi nila kilala, itong si Attorney Claire Castro, ba't niya sinabi noon before na pinsan ni Attorney Claire Castro, itong si Franz Castro, kung hindi niya kilala. 'Di ba? Ibig sabihin, daw na sinabi niya na magpinsan si Attorney Claire, tapos si Franz Castro, ibig sabihin, nag-research siya. Ibig sabihin, kinikilala niya. Although, hindi naman yun makatotohanan, hindi po yung totoo, para lang sila ng apelido, pero daw na sabihin niya na, ay, magpinsan sila. It means din ba nun, nag-research siya tungkol sa kanya. So, imposible hindi mo kilala. Ito si, what do you call that? Si Attorney Claire Castro. So, alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also,
Don't forget, mga minamahal, to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan. At sa Team Replay, alam nyo na yon, i-like ninyo ang ating video. Yun lamang po, ingat mga kababayan.